Chevrolet na Trailblazer Duramax. Ayan, ang problema niya ay compressor, no. Wala siyang preno, no, kasi nung last nag-check tayo dito kasi napacheck nila to sa ibang shop. So ang finding is compressor, no. Tapos pagdating dito sa atin, hindi natin malaman kasi walang preyon. So ang ginawa ko po nung last ay naglagay kami ng preyon. So nilagyan namin yung system para sigurado ko po na kung compressor yung problema dito, no. So confirm, no, compressor talaga, wala siyang compression. Kahit anong rev mo na sa 80 psi lang, hindi siya bumaba. Ayan. So yung customer, no, nag-order siya sa online ng compressor. Ayan. So ito yung compressor niya. In-order siya sa online. Malakas dito sa online tong si Ashley. Legit din na supplier. Ayan. Ayan. Okay, so wala siyang preno, no. Aside sa compressor na palitan natin, siyempre mag-backlash tayo ng dashboard para ma-check din natin yung evaporator. Kasi kailangan natin ito i-flushing buong system. Sa ngayon hindi pa natin nabuksan kung gaano ka itim yung langis o gaano ka black oil to, kasi hindi pa natin nabuksan, hindi pa natin na-backlash, no. Yung basta yung unit kailangan pa itong i-check, may leak to siguro ba sa evaporator sa front or sa likod. Okay, so umpisa na po tayo. At yan, natanggal na yung compressor natin. Ito. Ayan. So hindi siya masyadong black oil, guys, no. Ito. Malinis siya, oh. Ayan. Hindi siya black oil, pero mag-flashing pa rin tayo. Ito yung oil niya, oh. Nagaling dito sa ating high side na tubo. Ito, makikita natin. Ayan. So ito yung langis niya, clear pa siya. Ayan. Pero ganun pa rin, no. Padaanan pa rin natin siya ng R141B para sa ating may mga ano siya, kunting mga ano, at least ma-plastic siya natin, no. Ayan. So ito yung ayan, oh, tumutulo pa yung langis, guys. Ayan, malinis. Ito yung safe, kasi pag sobrang black oil, guys, no, or totally black sila talaga, no. Yung iba naka-package to, palit pati condenser para walang hassle, para safe yung compressor. Pero dito sa atin, di man siya ano, masyadong ano, may dumi-dumi lang siya, mga kunti lang, pero hindi siya black oil, no. Kasi delikado pag black oil, kasi nanonood yan sa mga sulok ng condenser. Kahit ma-flashing mo pa siya, di siya 100% na maubos. So yung iba mas maganda na magpalit ng condenser, and then yung iba evaporator din, palitan dalawa. So nakadepende po yan kasi sa budget ng ating customer, no. Yan. Tapos dito sa kanya, check pa natin tong evaporator. At least alam naman niya na ang history nito, no. Lagi sila napatugang ng freon. So check pa natin yan yung evaporator, no. So dito lang muna ako nag-umpisa para ma-plaster natin yung compressor. So ayan, no. Yan. Tinanggal ko na rin yung radiator dito para malagyan natin to ng silicone oil dito. Ayan. Okay, so mag-add tayo dito. Siguro mga isang pouch lang. Huwag masyadong marami. Ayan. Okay. So next natin ang ano, condenser para mapalitan siya natin ng dryer, then ma-flashing. And after nun, evaporator naman tayo. Doon naman tayo sa dashboard mag-backlash. Let's go. Ito yung radiator niya, guys, oh. Ayan, oh. Ito na lang po yung natira na silicone niya. Ayan. So pag continue yung ikot nito, no, mag-slide siya ng konti, konti lang naman, no.
hindi pa sila totally dry kasi may natira pa, no? Yan. So di lang tayo perfecto guys, no, pero minsan dito po nadadali yung ating compressor, no, sa aircon. Kasi pag once mag-slide ito, yung init ng condenser ay hindi masyadong mahigop, no. So walang problema sa radiator kasi malapit hindi siya mag-overheat. Pero dito talaga yung kumukuha ng lakas yung ating aircon sa radiator fan. Ayan. So sa pagdagdag nito, lagyan natin to siya ng dalawa lang, no? Huwag nang magtatlo or apat kasi maugong to pag sobrang marami yung nilagay na silikon, no? Ito yung silikon. Yan, so wala ng karton. So bali dalawa nito. Or check nyo po paglagay, medyo paslide nyo po ng konti tapos silipin nyo yung amount ng nilagay dito. So wag punuin itong butas, pati rin dito wag punuin. So mas maganda na i-check nyo muna. So dito ang ilagay ko po ay dalawa lang. Okay, so di tayo expert sa mga ganito kasi aircon lang tayo, pero at least may hindi natin to pwede pabayaan kasi bago yung ating compressor. Tapos from time to time mag slide to, so mamersa yung ating compressor, no, mag high pressure siya. Ay hindi pa naman to original kasi medyo yung binili nila ni ma'am ng compressor ay class A lang na made in ano din, no. Ayan. So sana magtagal kasi yun lang yung budget nila. Okay, update. So ito guys, no, napangbaklas na namin yung dashboard dito. So evaporator natanggal na. So ito pasilip natin. Yun. Ayan. Okay, so yung mga cover niya nandyan, no. Yung evaporator niya, yung leak ay sobrang liit, micro leak. Ayan, o. Kita ba? Tapos malalaman natin na may leak siya kasi sa dito pa lang nagkakulay green na yung ano, pangdikit. Ayan. Sige. Okay, so palitan natin to. Okay, so ito yung ipalit natin na bago, no. So lipat na natin itong suspension valve. Same sila sa MUX at saka D-Max na same model din. Ayan, no. Okay, symbol. So symbol lang namin to para mabalik sa unit. Kasi marami pang binaklas, no, sa ano, tanggal. So marami ding ibalik. Yan. Okay. So yung na-remember nyo guys, no? So pagdating dito wala siyang freon. Tapos nagtaka ako kasi sobrang liit ng leak sa evaporator. Tapos zero siya, no. So pagligtis namin ng buong system, may sumirit dito. So may natamaan pala dito ng wiring. So nagkaroon siya ng leak dito. Ang hirap. Oh. Be, so yan, oh. Nabutas sa wire sa ilalim, no. Sobrang hirap tanggalin ng tubo kaya inangat na namin. So okay, welding lang muna natin. Okay, sa haba-haba ng time guys, no, ating ginugol dito sa ating kwan kasi nag-leak doon, winelding ko na. Dahil yan symbol na lahat. So fast forward natin para di kayo mainip, no, kasi direct to the point kasi tayo. Sinishare natin yung problema sa unit aircon only, no. So start na tayo, may pulihan na to guys. Hindi, start to. Paki clutch. Yan, so yung radiator fan dito, no, nadagdagan na natin yan ng silicone oil.
Yun. Hey, owner code. Okay, owner code. Okay. Ayan, bumaba na. So yung first ano pa lang to namin, no? So warm up muna namin to, then i-full charge na natin yan mamaya. Okay, so good na po ito guys. Dashboard check natin para makita niyo yung before and after dito. Ayan, goods na. Okay, so yan, finish na lang namin to guys, no? Full charge na lang to, then okay na po ito. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may na-share tayo.